Alam mo, Sharon, kaya ka kinukuha, kaya ano, no? Kasi sikat ka no? Kaya pinag-uusapan kahit walang kakwenta-kwenta yung mga reaction mo. Pero, alam mo naman, sikat ka, kaya basahin natin. Ayon po kay Sharon, may patama ba kay BP Sara si Sharon? Ito po ang kanyang sinabi. Marami po ba ang nagsisisi ngayon? Sabi ni Sharon, si Kiko wala pong nagawa. Wala pala nagawa si Kiko eh. Tuloy. Padong ituloy mo naman. Si Kiko wala pong nagawa. Wala pala nagawa. Tuloy natin. Si Kiko wala pong nagawang masama. Ayun. Wala po siyang ninakaw. Masakit po ba na hindi si Kiko ang naging vice presidente? Marami po ba ang nagsisisi ngayon? Tama po kayo dyan na Miss Sharon Cuneta, Pangilinan. Totoo po. Nahulaan nyo po. Marami pong nagsisisi. Ngayon. Ngayon na. Ngayon. Okay. Marami pong nagsisisi. Pero hindi dahil kay Kiko. Alam mo, Sharon, ni sa Hinagap, nagsisisi kami, pero ni sa Hinagap, ni alalahanin, hindi po namin naisip na nagsisi kami at dahil hindi namin binoto si Kiko. No? Wala talaga kay sa realidad. Ni sa Hinagap, hindi po namin naisip na si Kiko ang dahilan ng aming pagsisisi. Totoo, nagsisisi kami. Nagsisisi kami dahil binoto namin si BBM. Hindi dahil hindi namin binoto si Kiko. Sharon, makinig ka. Totoong nagsisisi kami pero walang kinalaman si Kiko. Ni hindi namin naiisip si Kiko. Wala po kaming pakialam kay Kiko Pangilinan. Nagsisisi kami dahil marami sa amin nabudol nito ni BBM. Nagsisisi kami, actually sinisisi rin namin si BP Sara kasi bakit hindi na lang siya tumakbo? Alam mo yung pagkakataon na sana. Ayan po, talagang sising-sisi kami. Pero malayo po sa Hinagap. No, malayo sa Hinagap namin na naisip man lang namin o meron man lang kaming hindi po sumagi sa isip namin ni minsan si Kiko Pangilinan. Ang pinagsisisihan po namin hindi po yung pagkakahalal. Sharon, matagal ka sa yung pamilya mo matagal sa politika, no? Tatay mo matagal na mayor. Alam mo na siguro na yung nagpapatakbo sa Pilipinas, hindi po yung Vice President. Kung mayroon po, no, na sising-sisi po yung mga tao dahil po yung nanalong presidente ay hindi wala po kaming makita na proyekto. Hindi po namin makita na yung mga pinangako niya noon nung mag-eleksyon. Hindi po namin na-foresee na hindi niya pala tutuparin. Naintindihan mo? Wala sa Hinagap na nagsisi kami. Sana binoto na lang natin si Kiko. Hindi po sumagi talaga. Pera biro. Okay. Pagpalagay na natin na yan yung paniniwala mo. Halimbawa lang ha. Ito ang tanong. Kung bang nanalo si Kiko, halimbawa si BP Sara, kung ano man ang imahinasyon mo, ay tinalo ni Kiko. Kasi sa malalayo na ang lalayo na no? Ang layo ng mga senaryo. Halimbawa yung senaryo na nagkaroon bigla ng amnesia yung mga tao, nakalimutan namin si Duterte. Nung eleksyon ng 2022, binoto namin si Kiko dahil sa iyo. Ayaw ko man sabihin, Sharon, talunan si Kiko bago mo siya napangasawa. Congressman, hindi na nanalo si Kiko.
nung napangasawa mo siya dahil ikaw ay superstar, nanalong senador. Ikaw lang ang dahilan ng pagkapanalo niyan. Anyways, wag na natin. Alimbawa, nakalimutan namin na may Duterte nag-exist. Nagkaroon ng amnesia yung mga Pilipino noong 2022, nanalo si Kiko Pangilinan. Halimbawa na lang, BBM Kiko ang lumabas. Wala bang Martin Romualdez na susulpot? Sa tingin mo ba hindi magiging congressman si Martin Romualdez? Sa tingin mo ba hindi siya magiging speaker? Ang punot dulo ng mga pangyayaring ito kay BP Sara, ang dahilan niyan si Speaker Romualdez. Yung ambisyon ng isang tambaluslos. Yan po yung punot dulo ng dahilan ng kaguluhan sa Office of the Vice President. Wala naman pong nakawan na naganap eh. Inisyuhan lang po ng inisyuhan. Halimbawa si Kiko, sa tingin mo ba hindi gagawin ni Martin Romualdez at ng mga kampo niya yung ginawa kay Sara Duterte? Same lang yan. Si Martin Romualdez pa rin yan. Hindi po si Sara Duterte ang nanggugulo sa Pilipinas. In fact, sabi nga ni BP Sara, kung hinayaan nyo lang ako nagtanim na nagtanim, hinayaan nyo lang ako dyan sa DepEd, gawin ko yung trabaho ko, wala naman pong magulong mangyayari, wala naman pong mga malalaking rally na magaganap eh. Same rin po. Kung si Kiko man yung mangyayari, iintrigahin din. Si Kiko rin, meron din ngayong impeachment. Naintindihan mo ba yun? Yan po, kaya wag nyo iboto yung mag-asawa na yan. Kasi dagdag lang yan. Ang tagal-tagal na panahon na hindi pinapansin yung asawa, bigla mong sisisihin si BP Sara. Lalong hindi maboboto yan. Nagpapapansin ka ba sa mga loyalista? Baka sakaling iboto yung asawa mo? Definitely hindi namin iboboto yan. Matagal ng panahon na sinuka namin kayo. Hindi ko maintindihan kung bakit nyo naisipan na magnanakaw talaga si BP Sara. O speaking po, no? Tuwan-tuwa sila, 'di ba? Kinasuhan. Ano po ba kinaso talaga? Ano pong tagpo? Ano pong parte ng buhay ni BP Sara yung kinasuhan ng NBI? Yung pong nagbanta di umano si BP Sara. Yan po ay dulot po ng Zoom, 'di ba? Saan po yung Zoom na yan? Hindi po ba yan yung naroon sila ni Attorney Lopez? Dinadamayan niya si Attorney Lopez na nakakulong dahil kinontempt po ng mga taga-HOR. Naroon po sa Batasang Pambansa si Zuleika Lopez. Kung hindi ako nagkakamali, correct niyo po kung mali ako. Si Zuleika Lopez po, nakakulong noon, nagpatawag sila ng Zoom meeting at may nagtanong po kay BP Sara. So, ibig sabihin, sumulpot po ito lahat dahil wala naman talaga kayo. Meron bang demanda ngayon? Meron bang kaso si Zuleika Lopez? Wala. Wala palang kaso. Bakit nakakulong? Bakit pinakulong nila dati? Nakikita nyo po yung ginagawa nila. Ang ginawa po nila, ginipit nila, hinaharas nila. Kung hindi man direkta si BP Sara dahil hindi nila kayang iharas, pinagtangkaan nila na ilang beses na iharas, pero sila po yung napahiya, stick to the plan sila, hindi nila kinaya si BP Sara, kaya ang sunod nilang taktika, iharas yung mga tauhan ni BP Sara. Badong, ang harsh mo naman magsalita. Paano mo sasabihin hinaras? Hindi po ba harassment yung ginawa nila?
na napakulong nila sa pamamagitan ng contempt yung taong wala naman silang ikakaso? Tanong po, si Zuleika Lopez po ba ay immune sa pagkakaso? Hindi. Vice President ka, kinakasuhan eh. Bakit po walang kaso si Zuleika Lopez? Tanong ko lang sa lahat. Hindi naman po, wala naman po talagang kasalanan si Zuleika Lopez. Kaya po siya napakulong. Ang ibig mo sabihin, Badong, pwede kang makulong sa Pilipinas nang wala kang kaso? Opo. Pag ikaw ay sinintensyahan ng makapangyarihang House of Representatives, makukulong ka kahit wala kang kaso. Real talk po yan. Para galitin si BP Sara at makapagsalita ng mga bagay para may maikaso sila. Tignan po ninyo. Ang kauna-unahang kasong tunay na kaso ha. Ang kauna-unahan pong kasong tunay ni BP Sara, dyan po galing sa SUM na yan. Saan ba nagsimula tong mga harassment na to? Hindi harassment. Wag naman natin sabing harassment. Saan ba nagsimula tong investigasyon nila kay BP Sara? Hindi ba nagsimula yan sa drama ni Brosas at saka nito ni Kimbo? Na sinasabi na 17 days ginastos ang 125 million. Bigla nagsalita si Kimbo ng, hindi po 17 days, 11 days lang po. 11 days lang? Pucha, tapos kinagat po ng media. 11 days lang ginastos ang 125. Lahat po ng media, 11 days lang ginastos. Naku, magnanakaw yan. Sabi naman ng mga tanga. Walang sinabi ang media na magnanakaw, walang sinabi yung mga congressman na magnanakaw. Yung mga tangang supporter, bigla nagsabi magnanakaw pala yan. 125. Diyan po nagsimula lahat yan. Ang tanong ko po, ibig sabihin, ang cause po kung bakit po inimbestigahan si BP Sara, no? Kung bakit po inimbestigahan si BP Sara dahil po sa 125 na ginastos in 11 days. Wala po talaga lang kaso. Expedition. Hanggang ngayon, tanong ko po sa inyo, may kaso po ba sa 125? Wala po. Lahat po ng ginawa nila, parang panggigipit yan yung ilalabas mo yung kung ikaw salbahe, baka makapagsalita to ng mga hindi maganda, magkakaroon tayo ng kaso. 'Di ba? Yun nga po yung sinabi natin. Yun po yung dahilan kung bakit po may kaso si BP Sara. Yung reaction po sa ginagawa nilang continuous harassment sa pamilya niya. Kasi ang hirap po tanggapin eh. Vice President ka, tapos bawat isang pipitsuging congressman, mga bagong congressman, halos mura-mura, titigan ka ng matatalim na paningin habang ikaw ay umaattend ng mga hearing, no? Gipitin yung mga tauhan mo to the point na nagbe-breakdown yung mga tauhan ni BP Sara, no? Tapos wala naman silang kaso. 'Di ba? Ang dami na po nag-breakdown eh, pero wala silang kaso lahat. Ibig sabihin, talagang lang, no? Ipapakita namin sa baka bumigay to. Makapagsalita to ng mga salitang pwede na natin siyang kasuhan. Tingnan po ninyo. Ano po yung kaso niya sa NBI? Yung po yung sinabi niya na pag ako ay ginurgur ng mga to, meron na akong kinausap. Meron na akong John Wick. Yun eh. Yun talaga, sa simula't-simula pa, yung kanila, yun po yung stick to the plan nila. Galitin nyo. Dahil once na magalit yan, mananapak yan, may kaso na tayo. Once na magalit yan, magmumura yan, mumurahin tayo, magsasalita yan na hindi maganda, may kaso na tayo.
Yun yun.